Gamot. Dalawang words lang talaga ang palatandaan ko sa mga DDS ay mga bobo at tanga. No? Oo, basta sinabing bobo at tanga, ano na ako dyan. Aware na ako dyan. Kaya masakit man isipin na, kaya ako hindi na din gano'n nagpapapatol sa DDS eh. Kasi kung papatulang ko yan, wala eh. Mga ano na lang naman yan eh. Mga trolls naman kasi yan. Wala tayong mapupulo talagang maganda dyan. Masarap talaga patulan tong mga DDS na to, itong mga China na ito, at saka itong mga tawag dito. Itong mga kagaya nila Bondok, mga naturingan kayong abogado, bakit kayo ganyan? Ang mga pinag-aralan nyo, nilagay nyo sa talampakan. Bakit ayaw nyong makinig sa mga fact news? Bakit doon sa fake news ni Duterte ang inyong tinatangkilik? Ano na bang ano bang pinakain sa inyo ng mga Duterte? Nagkaganyan kayo? Kayo ba yung napainom ng mga pinaghugasan? Kayo ba pinakain ng may laway? At kayo nagkaganyan? Buti pa yung mga aso kahit pakainin mo ng may laway, talagang talo pa nila ang aso. Ang aso talaga susunod lang sa'yo, mamahalin ka. Pero ito, ibang klase ito, iba. Ibang klase ang pagsamba nila sa mga Duterte, grabe. Siguro Aling Marie, malaki ang kapakinabangan nila nung panahon na nakaupo si Duterte. Alam naman natin, si Duterte, hindi na nga makakilos yan at hindi na makagalaw. Sabi nga ng isang vlogger, kapag kaganon, yung sitwasyon na hindi na nakakagalaw si Duterte at nakahiga na lang sa kama at nandiyan dyan sa Malacanang, nagpapatawag na lang daw ng babae. Para hindi naman niya mabebengbang siguro yun, hahawakan niya na lang. Diba? Hipo na lang. Kasi yung mga yan, subukan mo na walang bayad ang mga yan. At saka, Sige Mama Marigo. Diba noon ang Malacanang? Diba ang Malacanang noon nagpabalita na bawat ipatawag ng mga mayor di na nakakauwi? Oo, yun pa, diba? Kaya may multo na doon, ano? Malacanang? Tsaka amoy sunrocks doon. Kasi ang daming binugaw doon. Hindi lang sunrocks. Andan. Diba? Sabi nga nila, lahat daw halos ng mga nando doon dinadalan Hindi sa akin galing yan Sabi mismo yan ni Nino. Alam nyo naman si Nino dating DDS vlogger yan Yan ang mga original. Sila Nino at sila yung kaaway mo. Dami sa kaaway dyan. Si Banatbay. Si Banatbay. Ikaw Banatbay. Machempuhan kita. Hindi lang yung ulo mo ang iuuntog ko. Ang ibayag mo. Pilipitin ko. Yung ulit ko na hinamon si Banatbay. Binabanatan daw ako. Pangit-pangit daw ni Aling Marie. Ba nagsalita ang may buhok? Wala kang buhok. Wala kang utak. Ano ka na? Ito naman si Banatbay. Kung makapintas ka naman. Ikaw talaga. Paano siya diba? Akala mo, Parang pogi. Akala mo hindi talaga bayaran Samantalang nung hindi pa pinakapunta ni Papa Kibuloy, talagang binibire. Ngayon, nung pinapunta na, nung nilagyan-lagyan na, si Kibuloy na ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Kuhan nyo. Praise Kibuloy na. Praise Kibuloy. Hallelujah. Gumaganon pa. Diba? Samantalang dati, hindi ako naniniwala na yan Sugo ng Diyos, may ganyan ba? Mga ganun, pero nung namit na, ayos na. Boundary na. Mahal na rin ang buntot. Mukha mo Mars attack At saka bakit naman kayo Kayo naman walang Kasi si Banatbayag, yan ang ino-orderan ng mga pang-aliw nila. Kaya yan, naging tropa sila ni Banatbay. Kasi, di ba, si Banatbay, walang ginawa sa Japan yan, kundi magbugaw ng langaw. Yun Magbugaw ng langaw. Kaya, walang hiya talaga yan si Banatbay. Pero alam mo, Banatbay, sana, wag na natin patulan yung mga pag hindi natin gusto yung mga sinasabi ng mga ganun din naman kayo. Buti sana kung hindi nyo ginagawa, wag na yung copyright, di ba? Wag na yung i-re-report yung mga sinasabi ng tumutulig sa at kumukontra sa inyo. Kasi parang kami feeling namin pagka ganun guilty kayo. Kasi hindi namin ginagawa yun, yung magka-copyright, yung mag-report, hindi namin ginagawa yun kasi gusto namin maging malaya ang lahat sa pagsasalita para maunawaan ng mga nanonood. Diba? Sa mandako ng mundo. Ngayon dumako na muna tayo dito sa isang topic natin na etong si Lipeste, meron na namang pinaggagawa. Kaya daw siya nag-abroad, etc. Meron daw siya nakitang text na si BBM daw, eto na naman tong batang to. Kaya ikaw, Mama Marie, kung sakasakali may mga apo ka, wag mong iano ng promil. Nakakabaliw. Eto, na nakita niya daw ang ating Pangulo na may nagre-remit daw sa ating Pangulo ng pera mula sa flood control. Ano na naman to, di ba? Dapat kasi sinama nyo na yan sa impeachment nung nakaraan. Bakit ngayon na kung sakaling tapos na mga loka-loka, hindi nyo pa sinama yan? Ngayon,
panibago na naman na invento na naman to ni Lepeste. Yung sa solar mo nga, hindi mo pa napapatunayan. Ngayon, babanat ka dahil dahil wala ka dito. Nandun ka sa ibang bansa. Di ba, Boss Mike? Ganito kasi yan. Style ng kampo ni Duterte na manligaw. Kapag ka may issue sila, kailangan nilang i-divert sa ibang issue para hindi mapag-usapan kung ano yung mga dapat nating talagang diinan ng pagbibigay ng mga komento natin at pananaw natin. Tulad niyan, ang daming mga binabato sa kanya. Yung solar niya. Ano nangyari diyan? 'Di ba? Ilang bilyon ang kinita nila ni Duterte. Ayon mismo yan sa balita, bilyon, hindi ho milyon, hindi ho daan libo, kundi bilyon-bilyon. Para bang nasa handaan ka, kinuha mo na yung buong lechon. Yes. Na imbis na makakain yung marami, hindi na. Naghahanap ngayon ng mga lechon, kinuha mo na palang hayop ka. Yes. Tapos gusto mo isisi doon sa kumain ng minudo. Yes. Hinahanap yung lechon, tinuturo mo yung minudo. Tama. Saka nakakita ng Oh. ganon, kasimple lang ho, no, para hindi ho kayo mahirapang unawain. Ganon ang style ng mga Duterte. Yes. Itong kulto ni Duterte. Mm. Itong kampo ni Duterte na talaga naman kapag issue na nila ayaw ng pag-usapan. Yes. Mama Maria, ano masasabi mo dyan kay Promil Kid? Alam ko sa Promil, maayos ang pagiging katalino. Pero ito, nako, kainaman na, no? Ang aking masasabi dito kay Libiste, ano namang sagarin? Medyo magkaroon ka naman ng konting hiya, no? Bata ka pa sayang ka man din, no? Sayang kayong mga bata kayo. Ang babata nyo pa, nasa kulitit ka na kayo, dapat ngayon palang bata kayo, pinakikita nyo na yung mga mabubuting taglilingkod. Tama. Para yumabong, lumago, tumaas, at mamunga kayo na maganda. No? Yes. Pero yung ginagawa ninyo, ay nako, biktima ang aming subdivision yan, lintik na solar light na iyan. Yun. Alam niyo kung bakit? Oy. Yung mga DDS doon sa amin, Aha. kumuha ng solar, yan ang ikinabit sa aming street light, at ang perang binabayad ng aming mga homeowners bilang monthly dues, sa kanila napupunta. Oh. At Grabe, solar no? libre. Ang pambayad dapat sa Meralco sa kanila na lang napupunta. Hanggang ngayon, 7 taon na kaming walang street light dahil doon sa mga illegal na umupo na halos maka-Duterte talaga at Duterte ang style na kahit katatalo ko na sa kaso, ayaw pa rin bumaba. At yung lintek na solar na yan, yan ang ikinabit sa bawat pangangailangan ng kuryente sa street light namin. At sinisingilan ang tao ng monthly dues para daw dyan sa lintek na solar na yan. Minana sa'yo yan, Libiste, kaya hindi magandang influensya ang ginawa mo. Aling Marie, Maganda. ituloy mo, may tanong ako sa iyo. Kasi ilang taon na ba si Libiste? Bata pa yan, nasa 30 plus pa lang. Kasi noong 17 ako, may girlfriend na ako eh. Ngayon, tanong ko, meron na po ba kayo nabalitaan na naging jowa si Libiste? Oo. Buti pa si Kitty, nakakailang palit na eh. Bakit Oo. mo yan? Di ba? Si Kitty, nakakailang Oo. palit na. Oo. Si Libiste, meron na ba? Siguro, dahil sunod-sunuran sa ina. Baka iba gusto niya. Malamang. Baka Barbie siya. Kaya nga. Hindi kaya? Hindi kaya? Ganun siya. Oh. Ganun siya. Si Nyula! Ay, naku. Nasaan na si Nyula? Alam mo, Iyakin niya. Oo. Bakit si Libiste? At saka mga Mari, tama ka dyan kapag nasusukol ka, huwag kang umiiyak. Tsaka nakita nyo siya nung ini-interview siya doon sa House of Representatives, pinagtatabuyan niya yung media. Ayoko na ng tanong na yan. Hoy, Lipeste, hindi mo ginagano ng media. Kahit anong itanong, hindi mo pinipigilan. Kapag nasusukol ka, huwag kang ganon. Tapos dadaanin mo pag iiyak ka, Mama, drink my milk. Yung good morning towel ko sa likod. Ay, pulpuhan mo ako, Mami. Anong pagkakaiba nila kay Sarah, di ba? Si Sarah nagpa-presscon. Tapos lahat ng tanong ayaw sagutin. Pag may tinanong, ayaw kong sagutin yan. Tanong, ayaw kong sagutin yan. Tanong, ayaw kong sagutin yan. Lahat na lang ng tanong, ayaw sagutin. Nagpa-presscon ka pa. Tama. Kung ikukonekta mo kay Libiste sa sinabi mo, wala silang pinagkaiba. Tama. Kasi alam nyo, ang katotohanan po kasi, hindi ka dapat natatakot. Dire-diretso ka. Dire-diretso mong sasagutin. Dire-diretso mong ilalahad. Pero tingnan nyo ang nasa kampo ng mga Duterte. Si Cheese, isa-isahin ko lang si Cheese, tinago ang impeachment. Si Kiko Barsaga, may sayad sa utak. Si Marcoleta, Bato, Bongo, tinago ang impeachment. Si Aimee, ang haba ng baba mo, tinago mo rin mga kakasabwat. Kita mo si Lipeste, kasabwat din sa solar. Nasan? Yari ka sa ERC, yari ka sa DOE, malapit ka ng itaboy ng Meralcos, ang gagawan mo. Ayan ang mga ginagawa nyo. Hindi kayo
nagbibigay, what do you call this? Hindi nyo binibigay talaga ang katotohanan. At syempre, lalo na yung pinuno yung Chucky Dal na si Sara Duterte. Kita mo, ang impeachment, tinakbo mo sa Supreme Court na hindi naman dapat. O ngayon, tinatanong sa'yo, nasa si Mary Grace Piatos. Siyempre, sasabihin ng mga ibang tarang DDS dyan na nakakaloka, nakakaibiyer na kayo, siyempre hindi pwede kasi confidential, informant. Mga tanga, ha? Na-high blood na talaga ako. Uy. Tanga kayo. Pwede silang mag-executive session. Pwede nilang sabihin kung sino si Mary Grace Piatos. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Pinatayin niya si Gina Acosta. Pinatayin niya si Sulaika. Oo. Ay, ako. Hindi, totoo yan. Totoo yung mga sinasabi ni Yulo. Kasi sabi ni Bato, marami daw piatos sa Davao. Eh ngayon, nasan si Mary Grace kung may piatos naman talaga? Di ba? Sige, ibigay na natin. Meron daw talaga nga may piatos sa Davao eh. O di, iharap nila si Mary Grace. Baka sa dami ng piatos, baka naman walang Mary Grace ha? Di ba kasi una, lumabas ang balita na meron daw silang ilalabas na Mary Grace Piatos. Tapos nung huli, biglang binawi na teka muna, wala naman daw silang ganong sinasabi na may ilalabas sila. Pag nag-umpisa na yung impeachment complaint laban sa kanya at bubusisiin na ng Kongreso kung pwedeng ipasa o hindi. Yep. Ngayon, mga kababayan ko, hanggang ngayon po, pagkaisipin natin, puro ganun lang. Meron, wala. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang sinasagot sa mga inaakusa sa kanya na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Delikado. Natandaan nyo ba? Meron na ba siyang sinagot? Wala. Wala. Sa dami. Sa dami ng ilalabas kasi nila, siguro napaso sila. Siguro nakakuha sila ng isang tao na magpanggap na Mary Grace Piatos. Yes. Tapos hindi nila naisip na ang dami pala nating papangalanan. Yes. Libo! Oo. Ang daming pangalan. Pati si Jokno, nilagay na pangalan eh. Oo, ang dami. Kulang na lang yung 3 pangalan natin lalagay eh. Diba? Sa dami. Lalagay doon, Aling Marie, Oo. Momo Alicia. Mike Rivera. Diba? Alam nyo kasi, hindi mo pwede kasing dahilan dyan ang, alam nyo, yung national threat. Ako, Sara, taka ka ba? Anong national threat sa DepEd? Anong ninuhuli mo dyan? Anong national threat doon? Paano naging national threat yung DepEd para gumamit ka ng confidential funds? Ang ibig mo lang sabihin, wala kang mapakita dahil kinurakot mo. Ayon din kay Ramil Madriaga, yung confidential fund mo, pinamudmud mo in 11 days. Yan ang ayaw mong patunayan at kinukubli mo sa taong bayan. Pero ngayon, mahuhubaran na lahat ang kagagahan mo at kaimpaktahan mo, Chucky ka. Dahil sa iyo, dahil sa iyo talagang nagkakawatak-watak ang taong bayan. Ang dami yung binabayaran. Akala mo naman iba ang pagmamahal sa bayadan. Walang nagmamahal sa iyo. No. Binabayaran nyo lang. Eto yan maniniwala sana ako kung si Sara Duterte makita ko na sosyal pwede siya na rumenta ng tagi 1 milyon kada isang araw, Aling Marie. Kasi sobrang sosyal na yun eh. Kung ang rerentahan mo 1 milyon kada araw, para lang sa kanyang safe house. Pero mo, safe house niya 1 milyon. Social talaga, di ba? Pero pag tinitigan mo si Sara, kahit branded ang suot niya, baduy pa rin eh. Hindi pa rin makita na pagiging social niya eh. Oo. Di ba? So wala talaga. Dito naman tayo. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Yes. Oo, yung etong si Sara Duterte, sila yung nakakagulo. Totoo yan. Totoo. Na sila yung nakakagulo, walang magulo, wala sanang ganito na yung mga Pilipino nagtatalo-talo, yung mga Pilipino nagbabangayan. Yes. Kung hindi sa pamilyang ito, Aling Maria. Yes. Yung kanina pinagkikwentuhan namin ni Aling Maria. Tuloy mo nga Aling Maria yung pinagkikwentuhan natin na sila talaga ang problema ng bansang ito. Talagang ako hindi pwede lukuhin ang sarili ko eh. Talagang mula nung umupo si Duterte, nagpaplano pa lang na umupo si Duterte, ginulo na nila ang bansa. Ginulo na nila ang admin ni Presnoy. Hanggang sa manalo si Duterte, hanggang sa matapos si Duterte, impyerno ang Pilipinas. At ngayon, gusto pa na sundan pa ng mas matinding impyerno kapag itong si Sara Duterte o itong si Pulong Duterte ang umupo? Aba, ang sabi worst impeachment, pinaka-worst na impeachment daw ang ginawa ni Marcos sa kanya. Bakit? Si Marcos ba nag-impeach sa'yo? Ha? Sara? Bakit hindi mo tingnan niyang sarili mo kung bakit ka ini-impeach? Unang-una, ang sabi niyong panloloko, abogada ka. Abogada ka? Bakit wala kang alam isagot sa mga tanong? Ha? Bakit sasabihin mo na wala namang ebidensya, mga impeachment na ipinukol sa'yo? Tanga ka nga. Bakit? Ipapaalambagan ng mga complainant yung kanilang evidence? Yes.
during ganito na ibinabalita pa lang na ikaw ay may impeachment case, ipapakita agad sa'yo para makagawa ka na naman ng katarantaduang panlaban, Yeah. makagamit ka na naman, magbayad ka na naman. Teka, tanong ko nga pala sa'yo, Sara Duterte. Yan. Ang laki-laki na nang naibayad nyo kay Kaufman. Yes. Trilyon na. Mm. Saan ang gagaling ang pera mo? Mm. Yan ba ay kinita nyo sa drugs o yung mga ninakaw nyong mag-ama Aling, sa paglilingkod nyo ng ilang taon oh. sa aming gobyerno? Aming gobyerno. Hindi nyo gobyerno dahil hindi nyo inaring gobyerno ang gobyerno dahil binaboy ninyo. Oh, Mga Tama. Aling Marie sabi, Kami ano? lang. Kami lang may gobyerno. Tama. Binaboy nyo. Mula nung kayo ang umupo na mag-ama, lahat ng kahihiyan, lahat ng kahayupan, lahat ng buhay, Tama. lahat ng pera, lahat ng negosyo, lahat ng pinagkakitaan nyo, mga leche. Di ba sinigaw ko yan noong 2020 bago ako maging Aling Marie? Na ang sabi ng tatay mo, mawawalaan lahat ng problema ng bansa. Pero mas dumami ang problema ng bansa. Correct. Dumami ang magnanakaw. Correct. Tama ako. Dahil hanggang yun, nandiyan kayo ng mga magnanakaw. Kasama nyo ang mga senador na magnanakaw. Yes, si Escudero. Nako. Yes, si Villanueva. Nako. Takpang tinapa. Banal-banalan. Magnanakaw pala. Ikaw, Chis Escudero, ang yabang mo. Wow! Bumagay ba sa'yo ang barong mo? Pero yung utak mo, bobo. Forthwith lang, di mo naintindihan. Ako, may kopya ako ng Philippine Constitution na may copy ako niyan. No? Nababasa ko lahat yan. Kaya ikaw, kayo, si Villanueva, yan si Estrada, yan si Escudero, yan, lahat kayo, yung chef na senador, yan si Bongo, sa pa yung Bongo na yan. Galit na galit ako dyan sa biktima. Ha? Ang biktima niyan, mga may-ari ng ospital, binola. Napati kami, piniting kami na may-ari ng ospital, at pinipilit kami na mag-recruit ng mga asawa ng OFW. At magbangko-bangko daw kami doon sa ospital, mag-open daw kami ng, binigyan kami ng mga fake na card. Nako. Medical, yung mga, binigyan kami ng mga card na yan, at hulugan daw doon ng mga aming pamilya ng OFW para daw, confine now, pay later. Takinan nyo, hindi ba nagkakasakit? Hindi ko confine na. Ang pinaka talaga bungko. Oh. Kayo dyan, kayong siyam. Ah. Kayong siyam na makachay ng senador. Ayos kayo dyan. Wala kayong karapatan na kilalanin senador sa aming gobyerno. Ah. Wala kayong karapatan. Tubig, mama. Tubig, mama. Tubig. Hinapin nyo si mama. Aling Marie, Ha? Hindi kayo uubra dito kay mama. Sasamantalahin Kahit nasa ko. inyo ang asyenda kay Berberidad. Mike. sasamantalayin ko to. Aling Marie, kung matatandaan mo, si Bongo dating, mga parang maniningil lang sa, sa wedding. Nasa likod lang ni Digong. Napansin mo ba? Na pag nakita mo si Bongo nun, parang mas maporma pa si Nyulo, wala lang dito eh. Nakita mo? Bakit ngayon? Parang tignan mo naman, no? Ibang-iba na. Oo. At saka panay na yung mga photo ops niya. Di ba? Ang dami niya ng mga bodyguard, ang daming cameraman. Ito naman si Bato, kung dati PNP chief, tignan mo naman ngayon. Di ba? Lahat halos ng mga nakadikit kay Digong, talagang level up sila eh. Si Sara lang ang hindi mukhang nagle-level up kahit na maraming ninakaw, ano? Alam mo, gusto mo gatungan ko pa si Bongo kay Mama Marie. Sige. Mama Marie, alam mo ba yung nate-trending ngayon? Hmm. Yung bataan ni Bongo na Show My King. Oo, na 30,000 lang ang pera. Ngayon, bilyonaryo na. Sa tulong ni Digong at Bongo. Kita mo, Bongo, chicken lobby to go. Napakaano mo rin eh, feeling mo, kala mo concerned ka sa mga kababayan, bibili ka pa ng balot, bibili ka pa ng penoy, di ba? Ang bango ng galawan mo, trapong-trapo ka, Bongo. Kitang-kita namin ang galawan mo. Alam namin na mas demonyo ka pa sa demonyo. Dahil nga, sa lahat, di naman paano yumaman yung siomay. 30,000 ang puhunan, naging bilyonaryo, siomay, naging kontraktor, kilala ni Digong, kilala ni Hanilet, ang tita mong mukhang galit. Di ba? Ganyan ang pinaggagawa nyo sa Pilipinas, kinawawa nyo. Ang politika sa inyo, ang paglilingkod sa inyo, negosyo, di pendeho. Total naman eh. Well-trained sila ng China eh. Well-trained sila ng China. Oh. Lahat ng strategy nila, turo ng taga-China yan. Kaya nagkamali sila. Kasi ang Pinoy, may utak. Naiintindihan yan. Alam nyo, gagawin nyo pa lang, alam na ng Pilipino. Hindi nga lang ginagawa ng mga Pilipino yan dahil may delikadesa pa mga Pilipino. Ayo, Pilipino nga kayo naturingan. Pero yung utak nyo, yung mga gawain nyo, mga gawain China yan. Kaya hindi namin pwedeng palampasin yan. Ilan na kayo? Isipin nyo, magkakamukha kayo dyan. Ha? Kahit anong gawin nyo sa sarili nyo, iisa lang ang mga nakikita namin sa mga pagmumukha. Mga mandurugas kayo. Kaya nga, no? Mandurugas, mandarambong, magdanakaw,
mga walang biyak. Yun ang nakikita. Basta sinabing taon ni Duterte, wala nang pag-asa. Walang kaasama. Gatungan mo pa. Nagagatungan ko nga eh. Eto na, Aling Marie, ano masasabi mo kay Robin Padilla? Sabi niya, nung panahon daw niya, ewan ko kung panahon niya lang yun kasi noong pa man di ba? Parang magkakaedad lang tayo niyan ngayon. Sabi ni Robin Padilla, wala daw mga iyakin at mga weak na kabataan noong panahon niya. Ngayon daw, konting problema, nadidepress na. Hindi nga daw niya alam kung ano yung salitang depress o yung depression. Sabi ko naman, sino ba naman ang hindi madidepress kung may nanalong number 1 na senador na katulad niya? Diba? Pero yun mo nanalo, yung ganyan yung sinasabi. Kaya yung mga kabataan ngayon, galit na galit eh. Oo, hindi niya yata alam na ang kabataan ngayon dahil dito sa mga nangyari ng mga nakaraan, itong panahon ni Digong, diyan na-depress ang marami. Dahil naghirap lalo ang taong bayan. Napakahirap makarecover. Buti nga, medyo umahon-ahon na tayo ngayon eh. Kung inyo mapapansin lang, siguro kung hindi nyo napapansin at hindi nyo iniinda, singyaman nyo si Sara Duterte. Oo. Pero marami sa mga Pilipino talagang isa na ako doon at siguro pati kayo, talagang ininda yung panahon ni Digong na talagang ang buhay, ultimo kung ano na lang, pwede, yun na lang yung kakainin mo. Kulang na lang, hingin mo sa kapitbahay mo kung may sobra. Kaso pati kapitbahay mo nagkukulang eh. Tama. So ngayon, ikukumpara nyo ngayon, medyo gumaanggaang na. Bakit? Kasi tayo ay nakakapagtrabaho na, tayo ay nakakalabas na. Kasi nung panahon ni Digong, pwede naman pala na lumabas at magtrabaho, kinulong tayo noon. Habang nagnanakaw siya sa pamagitan ng Parmali. Diba? Pero mo kinulong ka, habang nagnanakaw siya, pero mo pa noon ng pandemya, si Pulong, binigyan ng 51 billion na pondo. Pandemya yun, para daw sa flood control. Sino gumagawa? Robot? Pero hanggang ngayon, binabaha pa rin yung Davao. Tama. Di ba? Yung pang dolomite na pinagkaperahan Yan. Tama. animal na yan. Alam nyo, ang anak ko talaga na-depress nung time na yun. Grade, grade 8. Oo. Bumaba talaga ang grades ng anak ko. Kasi online class. Yes. Isipin mo yun, Pati pagpapagupit, di ka basta makapasok sa Correct. bathroom. Tapos papasok ang bata, hindi makapasok dahil kailangan lagi, ka na lang, sa bahay ka na lang. Siyempre, ang mga bata, pag papasok sa eskwela, talagang masaya yan. Pag magbiyahe, pag kasama ang mga kaklase. Klase yan. Pero pag nasa bahay, talagang, paano ba nila pagilya ang depresyon? Sila nagbibigay ng depresyon sa tao. Kaya nga. Robin Padilla yung depresyon. Bobo yan. Paano naman yung Robin? Lahat ng tao may depresyon. Kung di mo ka ba naman tanga? Ikaw ba hindi na-depress pag mumura ko sa'yo? Pero na-depress din daw di ba? Na-depress siya nung si Digong nakulong sa Dahig. Depressed daw siya. Tapos sabihin niya hindi siya nadidepress. Kaya nga sasabihin mo, Robin, depressed. Tignan mo, iniiyakan mo ka to, naalala mo ba yun? Ikaw, just magsasabi kang depressed, anxiety, mahina, weak. Ikaw ang weak. Ang weak, ang umiiyak sa karton. At ikaw yon. Mahirap Dahil itanggi sa'yo, yun. naging sobrang tanga mga DDS. Ginaya ka. Iniyakan mo yung karton, ayan, dumami na kayong mga tanga. Para alipinin mo ang mga ibang mga kabataan. Kung wala kang pakialam sa nararamdaman nila, hindi mo kontrol ang feelings nila, no? Correct. Okay? May iba't iba tayong pagpapalaki ng pamilya. May iba't iba tayong Pinagdadaanan. Correct. Ikaw, kung pinagdadaanan mo, nasasaktan ka, at talagang iniyakan mo yung karton, tanga nun. Hindi, pakitang tao lang yung iyak-iyak niya. Hindi naman talagang nasasaktan, baka nga natutuwa pa. Oo. Alam mo po nga politiko lalo-lalo na artista. Siyempre kung saan siya makikinabang at makakakuha ng simpatya, doon siya. Ako hindi ako naniniwala na totoo yung pagmamahal nila kay Digong. Gamit na lang yung matanda. Siya totoo lang. Yan. Kaya madaling tumarte. Aling Marie, nakita mo naman si Kitty. Oo. Lumabas galing sa kulungan ni Digong, sabi ganun. Kawawa naman ang tatay ko. Hindi na nakakakilala. Hindi na ako makilala. Pati mga pamilya namin, isip-isip ko, baka hindi ka nakilala kasi sobra na yung renovate mo sa mukha. Yan. Di ba? Tapos mga kababayan, pag uwi sa Pilipinas, akala mo kinikiliti lagi. Oo. Tawa ng tawa, masaya, party-party dito, party-party doon. Yan. Kita-kita yung kuyukot Di ba? Ulitin mo nga, Aling Marie, paano? Paano? Yan, oo. Laban na tayo. Kita mo? Nakaupo ako
Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira
na. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.